Magandang araw mga kaibigan, welcome back to my YouTube channel. Ang inyong kachika ulit ngayong araw, Celebrity Files. Narito ang panibagong update ngayon sa kaso ng pagkawala ni Jovelyn Galieno, ang criminology student ng Palawan. Sa patuloy na investigasyon ng National Bureau of Investigation Manila Team sa kaso ng pagkawala ni Jovelyn Galieno, isang revelasyon na naman ang nabulgar sa kanila. At ito ngayon ang tinututukan nila at ng mga netizens. Ito'y pagkatapos ng pagkakasungkot di umano ng ilang mga politiko, ilang mga pulis at mga oligarko sa kaso ng pagkawala ni Jovelyn Galieno. Ito'y base sa pananaliksik nila sa kasong ito. Ang mga nabanggit ng mga person of interest, ang iba ay hindi man direktang nasangkot subalit dahil sa pananakip ay maaari din sila mapabilang sa investigasyon. Ayon sa isang lehitimong source, 4 na politiko daw, 5 pulis, isang hindi pa kinakakilalang oligarko at ang manager ni Jovelyn ang sangkot sa pagkawala niya. Ang mga kilalang nabanggit na persons of interest ay mga kilala na maliban na lang sa isang oligarko na sangkot din. Ayon din sa source na ito ay wala daw kasalanan si Jovert Valdestamon at Liubert Dasmariñas dahil diniktahan lamang sila para paaminin sa kaso na ito. At ayon pa sa source na ito ay pinapaingat din si Mayor Hagidorn pati na rin si Councilor Damasco dahil sa kanilang masusing investigasyon at pagtulong sa pamilya Galieno. Samantala, sa patuloy na investigasyon sa pagkawala ni Jovelyn Galieno, isang di nakilalang netizen ang lumantad at nagbahagi ng kanyang kwento na ang kanyang karanasan kasama kundi umano si Jovelyn Galieno at ang mga lalaking kumuha dito. Ang kanyang naging post ay kumalat na sa social media at nagkaroon na ng libu-libong shares. Kanyang idinitalye kung paano isinakay ng mga lalaki si Jovelyn Galieno sa itim na van. Lahat di umano ng mga lalaki na iyon ay hindi niya kilala dahil nakasuot daw ito ng mask. Subalit ang isa daw ay namukhaan niya ito. Aniya, ang lalaki daw na iyon ay isang high-ranking official na pulis. Ang lalaking ito ay maaaring maging witness at maging tulay para magbigyang linaw ang kaso ni Jovelyn Galieno. Sa ngayon ay patuloy na nakatago ang kanyang identity para na rin sa proteksyon ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya. At narito nga ang bahagi ng kanyang naging post. Isa po ako sa kasama nung kumuha kay Jovelyn. Isinakay namin sa itim na van pagkababa niya ng pedicab. 4 kami bumaba sa van, pang-5 yung driver, nasa loob lang. Kasabot namin yung lalaking to kasi sabi niya nasa radio daw siya, same yung katawan at mukha at pangalan na sinabi niya. Tapos yung iba, high ranking ng pulis, nag-usap sila sa loob ng van. Hindi ko alam kung anong intensyon nila kay Jovelyn. Parang may kasalanan lang ata tapos may gagawin daw sila, hindi ko alam kung ano. Pero hindi ko alam saan nila dinala kasi civilian lang ako, tapos napag-utusan mag-assist, napadaan lang ako sa kalsada at biglang may van na itim kumuha sa akin. Akala ko kung anong gagawin sa akin. Ngunit sabi ng driver, hindi daw nila ako sasaktan. May kukunin lang daw silang babae. Kumbaga, ako ang panangga nila. Kung sakaling mang pulis, iiwan nila ako para ako ang magiging panangga. Iniwan nila ako sa may kalsada, malapit sa may poste ng kuryente. Tapos si Jovelyn at yung 4 na lalaking kasama si Jovelyn, ako ang iniwan. Salbahe yung mga mata ng mga lalaki, kasi nakamask silang lahat. Isa lang ang nakita ko, nagbaba ng mask, yung driver. At yun nga, ang high-ranking official na idinawit sa pagkawala ni Jovelyn Galieno. At yan nga ang nakakagulat na salaysay di umano ng isang netizen na hindi pa nakikilala na nakasaksi sa pagdukot ng mga lalaki kay Jovelyn Galieno at kung paano ito isinakay sa isang itim na van. Handa daw siyang magiging witness kung sakaling kinakailangan ang kanyang salaysay. At yan po mga kaibigan ang ating panibagong update sa araw na ito patungkol sa kaso ng pagkawala ni Jovelyn Galieno. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe at pakihit na rin ng notification bell para ma-notify ka sa mga next uploads ko. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli.